Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po ito po bibigyan po natin to ng reaction. Title po nito ay Department of National Defense Secretary Teodoro sinagot ang tila pananakot umano ng China sa Pilipinas. Mula po to sa PTV Philippines. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganito mga reaction video. Sisimulan ko na po to, panoorin po nating lahat. Let's do this. Defense Secretary Gibo Teodoro inalmahan ang tila pananakot ng China sa Pilipinas kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. National Security Council may pulong naman ngayong araw kasunod ng panibagong insidente sa RORE mission ng ating tropa sa Ayungin Shore. Si Patrick De Sousa sa sentro ng balita. Patrick? Layuming iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Tama, tayo, hindi naman talaga tayo. Tingnan niyo, 'di ba, nagsusupply ng tayo ng para dun sa sa Sierra Madre. 'Di ba? Wala naman tayong ginagawa eh. Ang China talaga ang gumagawa ng gulo. Sa harap rin ito na muling pamobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard laban sa narentahang resupply vessel ng Pilipinas na unay sa May 4 o UN4 sa kasagsagaan ang RORE mission sa Ayungin Shore noong Sabado. Sabi ni Teodoro, tinagampanan lamang ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Tama. Pero ang China kanya ang paulit-ulit na gumagawa ng mga iligal na hakbang, bagay na nakikita ng buong mundo. Tama yung sinabi niya, kitang-kita ng buong mundo 'yon, 'di ba? Talagang walang daya 'yun, walang edit sa video yan. Lahat po ng mga ginagawa ng China ay nakikita po ng buong mundo. Pero po kasi yung mga pinapalabas ng China na video sa kanila, doon sa bansa nila, na sila ay dumedepensa lang daw. Dahil daw tayo ay nagdadala po ng construction material doon daw po sa Sierra Madre, doon sa naka-stranded na barko doon. Sobrang kasinungalingan po talaga yung ginagawa na to ng China. Iligal na hakbang, bagay na nakikita ng buong mundo. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tama. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Tama, buti na lang ganito, Ganito dapat, 'di ba? Pumapalag, 'di ba? Huwag kayong maniniwala doon sa kay Harry Roque. 'Di ba, na wala daw problema tayo sa China, wala daw tayong doon threat, kumbaga. Dito tayo kay Secretary Gibo, shoutout kay Secretary Gibo. Ganto dapat dahil po talaga malaking problema po yung China na 'yan. At 'di ba, sila na ang nambubuli, sila pa ang nagsusumbong, 'di ba? Kung tutuusin, tayo para ang lumalabag sa international law. Kaya shoutout kay National Defense Gibo Teodoro dahil po ito po talaga okay po to si Sir Gibo talagang ipinaglalaban po ang natin ang bansa natin. Hamon naman ni Teodoro sa China, idaan sa arbitration ang pag-aayos sa gusot o pag-aayos sa gusot sa WPS. Ito'y dahil sila hindi naman sumusunod ng China sa mga usapan sa kabila ng paulit-ulit na dialogo. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. Tama, ang galing talaga. Alam na alam kasi ng China na hindi sila mananalo. Obviously, yung nakaraan, 'di ba? Talagang tayo pa rin yung nanalo noon, na parang ayaw nilang ayaw nilang tanggapin na natalo natin sila doon, 'di ba? Pagdating talaga diyan sa legal na paraan,
hindi talaga sila mananalo kasi obviously nga nakita naman ng buong mundo talaga na sila talaga yung nangaharap sa atin. Wala silang laban sa atin talaga. Kasi unang-una yun nga, iniiwasan nga talaga ng gobyerno rin talaga natin talaga na lumaban ng kumbaga kung anong ginagawa sa atin, wina-water cannon tayo, di ba? Ayaw ng gobyerno natin yon. Kasi nga pag dumaan tayo sa legal na paraan, baka matalo tayo o baka maging conflict pa yon talaga. Di ba? Kaya gusto nito Sir Gibo Chodoro na lumaban ng legal. At magkakaroon din kasi ng penalty yan. Itong China, no, pag natalo sila, kumbaga babayaran tayo ng China dahil dyan sa ginagawa nila, no, sa pangharas nila na yan. Kaya maganda itong ginagawa ni Sir Chodoro na idaan sa legal, no, sa arbitrary. Tama yun, no, tama rin talaga yun yung sinasabi niya rito. Ayaw nila. Ayaw Ang talaga nila. Mediadoro, walang impluensya ng anumang bansa ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pakiusap naman niya sa lahat na magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan dito at huwag magpadala sa mga ipinapakalat na propaganda ng China. Tama, huwag kayong maniniwala sa mga pro-China, no? Lalo doon sa kaila Harry Roque, no? Huwag kayong maniniwala doon na wala daw problema tayo sa China. Dito po tayo maniwala sa ating gobyerno, ito po talaga nangyayari at huwag po kayo magbulag-bulagan. Kitang-kita naman po sa video, no, sa lahat ng balita sa buong mundo, hindi lang po sa atin, kung ano ang ginagawa sa atin ng China, sa pangharas ng China sa atin. Real talk po, no? Huwag po kayong maniniwala sa mga fake news, lalo na po doon sa mga fake news na naglalabas po dito sa internet. Maniniwala lang po tayo dito po talaga sa totoong balita, no? At ito po, pumapalag na po ang ating gobyerno, lalo na po ang sinabi na to ni Secretary Chodoro, no? Maganda po to para idaan po sa legal, para po talaga magkaalaman kasi po international law po yan. Malamang po ay hindi po talaga mananalo ang China sa atin sa kaso dahil po talagang kitang-kita ng buong mundo na sila po ang gumagawa ng gulo dito po sa ating karagatan, no? Samantala, ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Embahada ng China dito sa Pilipinas para ipahayag ng Pilipinas ang maling pagkondena sa agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Itinagutos din sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing na ihain ang kaparehong reklamo sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Nakapaloob dito na walang karapatan ang China sa ayungin shown na isang low tide elevation at nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas at continental shelf alinsunod sa UNCLOS at pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award. Ayan, di ba, no? Panalo tayo dyan sa UNCLOS, eh. Yun yung sinasabi ko, eh. Kumbaga, ayaw tanggapin yan, ayaw i-accept ng China yan, na atin yan. Kumbaga, di ba, ayan, no? Exclusive economic zone ng Pilipinas siyang continental shelf in accordance with the 1982 UNCLOS and as affirmed by the 2016 Arbitral Award. Di ba? Na-award sa atin yan. Kumbaga, legal. Di ba, na atin yan, no? Ayaw paniwalaan ng China yan, kaya yun nga, talagang gusto nila tayong sakupin talaga, inaangkin nila yan, kaya ganyan po ang China. Kasi po, alam naman natin, di ba, yung likas na yaman po natin talaga yun, talagang marami po silang mapapala dyan, marami silang makukuha dyan, kaya po ganyan po, ka-eager ang China na tayo ay sakupin, di ba, yung sa West Philippine Sea. Kaya hindi po tayo dapat padaig dito po sa China, kasi po, legal po ang sa atin po. 'Di ba? Lahat sa atin legal. Kaya tama rin po yung ginagawa ngayon po ng gobyerno natin, no, na hindi rin sila gumagante, kumbaga bala sa bala or tubig sa tubig, hindi po sila gumagawa ng ganon, no? Kasi nga po mas maganda rin po talaga na idaan to sa legal, no? Kaya wag po kayong maniniwala doon sa mga fake news talaga, no? Maniwala po tayo sa ating gobyerno. Ito po, kumikilos po ang ating gobyerno para labanan po ito at nakapaloob din po dyan ang international law natin, no? Hindi po tayo pababayaan ng international law kasi po yun po ang legal po talaga, eh. At yun po, no, nakasuporta din po ang ilang bansa po sa atin tulad po ng US, Japan at kung ano-ano pang bansa. 20 bansa po sa pagkakaalam ko ang nakasuporta po sa Pilipinas, kaya hindi po tayo dapat matakot, no? Dahil po talaga tayo ay nasa legal at tayo po ang nasa tama. Kaya dapat po nating suportahan po ang ating gobyerno. Dagdag ng DFA ang patuloy na pangingialam ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa loob ng ating sariling EEZ Tama. ay hindi katanggap-tanggap sa sovereign rights at jurisdiction.
Pinaalis din ng Pilipinas ang China sa bisinidad ng Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng ating EEZ. Yun nga, di ba, nakatambay sila doon, mga 5 barko yung nandoon doon, nakatanaw lang sila sa atin. Sa atin, nasa EEZ natin yun eh. Di ba, nasa teritoryo natin yun. Kailangan talaga palayasin sila doon, wala silang karapatan na magbantay doon. Di ba? Lahat ng sa atin ay legal. 'Di ba? Kumbaga hindi basta-basta yung sa atin kasi sila talaga ang nambubuli, kitang-kita po dito, no, sa mga ginagawa ng China. Kaya dapat sila lumayas diyan. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat para pahupain ng tensyon. Alinsunod sa napag-usapan noon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Tama. Pero hindi sunod ito sa ginagawa ng China. Tama, salungat talaga. Although may kasunduan nga itong si President BBM saka si Xi Jinping, pero hindi talaga ganoon yung ginagawa ng China eh. Kumbaga ayan oh, naglalagay pa sila ng bahura, 'di ba? Kitang-kita naman. No, naglalagay sila ng harang diyan. No, which is illegal 'yan, hindi po dapat nila ginagawa 'yan, no. Kasi po ang pinapamamalita po ng China na tayo daw po ang nagki-create ng tensyon sa West Philippine Sea. Na which is maling-mali po. Tayo po ay nagre-resupply lang doon sa Sierra Madre para po doon sa ating mga nakadetene na ating mga sundalo doon, 'di ba? Pero sinasabi nila tayo ay nagdadala daw ng construction material. Maling-mali po yun, no? Talagang binabaliktad po tayo ng China sa balita sa kanilang bansa. Which is hindi naman po naniniwala ang buong mundo dahil kitang-kita naman po sa mga video sa buong mundo na tayo ay binubuli ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ng China ang patuloy na paglabag sa international law. Tama. Ngayong araw nga rin ay nagkaroon ng pagpupulong ang security cluster patungkol dito sa nangyari sa Ayungin Shoal kamakailan. Naomi. Palakpakan po natin, no? Palakpakan po natin ang gobyerno natin at hindi po sila nagpapadalos-dalos dito po sa yung sinasabi ko rin po noon na sana pumalag po tayo, no? Ito na po, pumapalag po ang ating bansa pero po sa legal na paraan. Kudos din po talaga, no? Lalong-lalo na po kay dito kay Sec. Chodoro, sinabi niya, no? Talagang sinabi niya po na idaan po sa arbitrary, no? Idaan sa international law na malamang po ay matatalo po ang China. Yan po talaga ang iniiwasan ng China, yung nasa legal na paraan kasi alam po nila na matatalo na naman po sila natin, no, ng Pilipinas. Ayun lang po, no, sana po nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Please like this video kung nagustuhan nyo po at mag-subscribe po kayo sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video at kung ano-ano pang mga video ilalabas natin sa future. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.